Amen. Isa pong mapagpalang gabi sa buhay po ng bawat isa. At sa biyaya at kahabagan po ng Panginoon ay muli po niya tayong pinagkalooban ng kalakasan and at the same time pagkakataon para makapag-live segment pong muli at makapaglingkod pong muli sa inyo mga kapatid at mga kababayan po namin. Ito po ang inyong pong mga lingkod, Pastor Jones, and with me my wife, Sister Nina. Miss Nina. Yes, isa po mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. I'm not sure kung nag-echo po ba sa inyo. Nag-echo po ba? Alright, o kung hindi naman po, isa po mapagpalang gabi sa ating lahat. Siguro i-lower nyo na lang po volume niyan, Pastor. Okay, alright. So isa po mapagpalang gabi sa ating lahat at narito na naman tayo ngayong gabi sa pag-aaral ng salita ng Diyos maging sa mga kaganapan recently. At kaya naman tayo po ay muling mag-share ng ating live segments sa ating mga kapatid sapagkat I believe hindi pa siya masyado nakikita ngayon sa ating page. So paki-share na lang po sa inyong mga group chats at saka sa inyo pong mga Facebook wall. Maraming salamat po. Okay, so ipagpaumanhin po ninyo. Actually, nakaschedule po itong ating pong live segment sana kahapon. Nga lang, dahil nga po every time na tayo po ay magsasagawa ng live segment, alam naman po ninyo na ang kaaway ay nandiyan dyan para hadlangan yung ating pong mga naising gawin para sa Panginoon at para po sa paglilingkod sa inyo. Nasira po at nagloloko yung aming pong keyboard at saka yung mouse. Pero salamat dahil sa kabila po ng mga ganong pangyayari ay hindi po hinayaan ng Diyos na hindi po maipagpatuloy ito pong ating pong live segment for tonight na meron pong theme at pamagat na 2026, the point of no return. Ayan. Ngayon, marami po tayong mga pag-uusapan at tatalakayin ngayon pong gabi. Pero bago po tayo magpasimula, nais ko po munang ipaabot yung salita po ng Diyos mula po sa unang Juan, chapter 2, verse 18. Ito po ang sabi po ng Biblia. Pakinggan po natin, mga kapatid. Pakibasa, Sister Nina. Ito po ang pagkakasabi. Mga anak, ito na ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon ngay marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Ayan. So tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoon na tayo po ay nasa huling kapanahunan na at yung espiritu po ng Antikristo, yung espiritu po ng kaaway ng Diyos, yung espiritu ng Diablo ay nagsasagawa na po ngayon. Bago po tayo magpatuloy sa ating pong gagawin pong pagtatalakay kasi mahalaga yung ating pong mga usapin ngayong gabi. Una po ay sana ma-save ninyo ito pong ating pong live segment for tonight kasi tinatanggal na po ni Meta, tinatanggal na po ni Facebook. Ito pong mga live segment natin, maging yung mga nakalipas pong mga panahon, tinanggal po yung mga evidences para po magpatunay doon po sa mga kaganapan at mga pangyayari na may kinalaman sa end times na nangyayari po sa ating pong panahon ngayon. Lalong-lalo na yung mga videos po namin concerning sa vax na siyang mark of the beast. Kaya pagkatapos po ninyong mapakinggan ito pong ating live segment, i-download po ninyo. Okay? O kung hindi man, i-screen record ninyo. At nang sa ganon, meron po kayong kopya, amen, at nang
maibahagi din po natin at maging daan sa mga pagkakataon na tatanggalin na po ni Facebook yung mga videos na ito. At least meron pa rin po tayong mapapakinggan at mauunawaan po natin yung mga napag-aralan po natin ng mga nakalipas na magiging daan ng ating pong paghahanda. Pero bago po yun mga kapatid, ako po kasi ay medyo nagkaroon po ng kalungkutan gawa ng meron po tayong isang kapatid na ako po ay in-invite sa isa pong group chat. At ako naman po ay nagpaunlak. Nga lang, doon po sa group chat na aking pong nasamahan, napansin ko na yung mga tao po roon nagdidebate. At napansin ko na yung mga nando doon, of course, since yun po yung nagkakaroon na po ng debate, nagkakaroon na po ng iba't ibang mga pananaw, nakikita ko po na parang hindi na po lumalakad sa espiritu yung mga naroroon. Yung iba, nagyayabang na, yung iba masyadong believe sa sarili, masyado pong self-righteous. Okay, yung iba po, talagang ayaw pong magpatalo at hindi mo na makakitaan ng bunga ng banal na spirito. At ako po ay nag-leave kasi hindi po ako sanay sa mga ganong pong klase po ng mga group chat. At ipagpaumanhin po doon sa nag-invite sa akin, ako po ay lumisan sa group chat ninyo, gawa po ng hindi ko po magawang matagalan at matiisan yung mga bangayan at parinigan, yung mga debate at mga diskusyon na mag-uuwi lamang po sa pagtatalo. Kasi sinasabi po ng Biblia na tayo nga po ay hindi po dapat nagtatalo. Okay? Ngayon, kung kayo po yung magpapatuloy po sa ganyang uri po ng buhay, kahit na sabihin po natin na kayo po ay na kay Kristo, tayo po ay naglilingkod kay Kristo, tayo po yung mga mangangaral ni Kristo, baka hindi po tayo makasama sa mga taong ira-rapture ng Lord, sa mga taong ililigtas ng Diyos, kung wala pa rin po tayong pagbabago sa ating pong mga buhay, sa ating pong mga pag-uugali, at yung ating pong pagiging born again ay name tag lang at hindi po talaga naging buhay po natin. Okay? So, sana po, doon po sa mga mahilig po sa mga group chat, siguro mas maigi na yung inyo pong isasama, okay, yung mga taong hindi po mahilig sa pakikipagtalo at pakikipagdiskusyon. At kung sakasakaling meron man pong ganong pangyayari, mas maiging respetuhin na lamang po natin, okay, yung pagkaunawa ng iba, ipag-pray na babuksan ang kanilang mga mata, hindi po sa paraan na tayo po ay nagtatalo, nagdedebate, to the point na baka magkaroon lang po ng samaan ng loob. Okay? So yun lamang po yung aking pong nabanggit. At ngayon, tayo na po ay magpapatuloy sa ating pong gagawing pong pagtatalakay, mga live updates po natin, okay, na meron pong kinalaman sa tinatawag po natin. Una po, mga kapatid, meron po kasi kaming na-discover, although ito po ay allegedly leaked information mula po sa isang sa government po ng Amerika, na kung saan meron pong tinatawag na Project Anchor. Hindi ko po alam kung napakinggan nyo na yan. Hindi ko po alam kung yan po ay napanood nyo na at meron na po kayong idea. Pero doon po sa wala at maging doon din po sa meron para po madagdagan ang inyong kaalaman, ito po ay pumapatungkol sa isa daw pong leak information, allegedly, na sa August 12, 2026, ay mawawalan daw po ng gravity yung Earth sa loob po ng 7.3 seconds. At doon po sa 7.3 seconds na yon, mga kapatid, yung mga tao, yung mga bagay, gaya po ng mga sasakyan, ng mga motor, o anuman po yung mga bagay na maaring lumutang, ay lulutang sa loob po ng 7.3 seconds. And then after po ng 7.3 seconds, babalik po yung gravity at yung lahat po ng mga nagsilutangan, gaano mang kataas yung inilutang na yan, ay magbabagsakan at mamamatay po lahat. Ayon po doon,
okay, ayon po doon sa tinatawag na leak info, ay humigit kumulang 800 to 900 million katao ang mamamatay. Okay? Ngayon, ito po ay pinabulaanan ng NASA. Actually, ang NASA mismo ang nagsabing yan daw po ay isang napakalaking hoax. Okay? Pag sinabing hoax, yan po ay hindi totoo o kasinungalingan. Ngayon, kung bakit po namin ito nabanggit, of course, para po magkaroon tayo ng idea. Kung sakasakaling yan man po ay magaganap, hindi po namin sinasabi, okay? Hindi po namin sinasabi na sa August 12 mangyayari yan. Inire-report lang namin sa inyo yung leak info na yan para tayo po ay makapaghanda. Kung hindi man po mangyari, mas maganda. Okay? And at the same time, isama natin sa panalangin na wag nga pong mangyari dahil ang expected pong mamamatay sa buong mundo, okay, according doon sa tinatawag na alleged, okay, alleged leak info na galing sa US government na ngayon ay pinapabulaanan at sinasabing hoax ng NASA na ang maaari daw mamatay ay nasa 800 million to 900 million people around the world. So nandiyan po, pwede nyo pong i-screenshot, pwede nyo pong basahin, pwede nyo pong tingnan, okay, yung report. Actually, papabasa ko po kay Sister Ninya para meron lamang po kayong idea. At gaya po ng sinabi ko, ito pong live segment na ito, i-save ninyo kasi parati na pong tinatanggal ni Facebook, ni Meta yung ating pong ginagawang live segment. Kaya ang plano na nga lang talaga namin sana, ni Sister Ninya, ay gumawa na lamang po ng pre-recorded video. Kasi doon po sa pre-recorded video, bagamat maiksi lamang po yung oras, okay, eh kahit papano ay hindi po matatanggal, hindi po aalisin ni Meta. Unlike po sa ating mga live segment, okay, talaga pong kanya pong tinatanggal after po ng 30 days or 15 days, something like that, eh kanya pong dinidelete. Kaya nga po ina-advise namin na pag napanood po ninyo ito, eh mas maigi na ito po ay inyo na po kaagad i-save o i-download. Okay? So ito po yung alleged report. Okay? Alleged report. Actually, ito pong aming ginagawa ay pagbibigay lamang po ng babala. Hindi po tayo nananakot. Hindi po kami nananakot dito. Okay? Ang sinasabi lang namin, mas maiging maging handa. Kung hindi naman mangyari, aba, ibig sabihin lang, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na makapangaral pa, makapagsisi pa, makapagbagong buhay pa. Okay? Pero kung sakasakali man na ito nga po ay mangyari at maganap, abay handa po tayo. Kasi mas mainam na meron tayong kaunawaan at kaalaman sa mga mangyayari sa mga susunod na panahon kaysa sa wala. Ito po, babasahin po ni Sister Ninya. Yes, ito po. Actually, Pastor, ito namang video natin pwedeng mapanood by YouTube after nating matapos yung live stream. So, i-upload ko naman doon so you can also download it. So, yung sa YouTube, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa YouTube channel natin na sa Fen at Panea, mag-subscribe na po kayo para updated rin po kayo. Doon, at least, hindi binubura. Alright? So, ito po yung report. According to the document, NASA identified this threat in 2019. Deep Space Monitoring Station detected two gravitational wave signatures converging. These waves come from merging black holes a billion light years away. And when they intersect near Earth's orbital position in August 2026, the interference pattern will briefly cancel out our planet's gravitational field. The probability assessment in the document was 94.7%. Yung probability daw. So this is just an alleged report leak information daw po. So ayan po, binasa po ni Sister Ninya. Ayon po doon sa alleged leak information, 94.7 ang tiyansa, probability na pwede pong mangyari at maganap. Hindi man po siya 100%, pero malalaking porsyento po yung 94.7 probability. Kaya nga po sinasabi namin, mas maigi na tayo po ay maging handa.
palagi ang po tayong nasa presence ng Lord, nananalangin, kung sakasakali mang hindi mangyari at maganap yan, pagpapakita lang na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong makapagpatuloy sa buhay na ito. At sabi ko nga po, God is always in control. Okay, so yan po yung unang updates po namin. Pangalawa, ito po mga kapatid. Ito po yung alleged, okay, ulitin po namin, alleged leak information na kung saan si President Donald Trump sa kanya pong gagawing State of the Nation address by this coming July ay magkakaroon po ng tinatawag na disclosure o yung kanya pong pagpapahayag na ito pong mga demonic so-called alien ay totoo at nakikipag-ugnayan hindi lamang po sa Amerika, even sa United Nations, at nakikipagpalitan po maging po ng technology. Pagpapakita na meron pong anomalya sa gobyerno ng Amerika. Sa katotohanan, doon po sa tinatawag po nating Epstein Files. Alam niyo po yung Epstein Files, no? Yan po ay viral ngayon. Matagal na rin po namin naibanggit yan, matagal na po namin nasabi yan sa aming pong programa. Pero since ngayon lamang po nag-viral dahil nga meron pong tinatawag na disclosure ng tinatawag na Epstein File. Yung Epstein Files po ay meron pong 13,000 more or less na documents. Okay, masyado pong marami. 13,000 more or less na documents or files, okay? Patungkol po yan sa mga plano ng Antikristo at ng mga global elite, hindi lamang sa bansang Amerika, maging sa buong mundo. At isa nga po dyan, mga kapatid, yung pakikipag-ugnayan po ng Amerika, ng government ng Amerika at ng UN sa mga tinatawag po nating fallen angels o yung mga so-called demonic alien. Okay? So, doon po sa tinatawag na Epstein Islands, meron pong templo roon eh. Okay? Templo po ni Baal. At sila po ay meron nga pong tinatawag allegedly mga alien technology na nasa underground ng temple na nasa Epstein Island. Okay? Marami pong mga human sacrifices. Meron pong isang pangyayari na ito pong isang babaeng dinala doon po sa isla po na kung tawagin po natin ay Epstein Island. Okay? Nakipagniig po itong babaeng ito kay Jeffrey Epstein only to find out na ito pong si Jeffrey Epstein ay isang reptilian. Kasi habang nagkakaroon po sila ng tinatawag na pagniniig, nagbago yung anyo at itsura nitong Jeffrey Epstein na ito to the point na nakita po mukaan nito pong ginahasa, ni-rape na babae at idinala nga po dyan sa Epstein Island para sana gawing sacrifice. But the thing is, nakatakas po yung babaeng yon at siya ang nagsasabit, nagpapahayag na siya nga po ay isang reptilian. At yung pagkamatay ni Jeffrey Epstein ay isa lamang pong hoax, isa lamang pong pagkukunwari, palabas. Hindi po totoo na patay si Jeffrey Epstein. Hindi po totoo na siya po ay napatay. Okay? Dahil nga, kung totoo pong siya po ay napatay, okay, edi dapat po sana yung buong Epstein Island po ay nasa perimeter na po sana ng government ng Amerika. Pero magpahanggang ngayon, hindi pa nga rin po nila fully penetrated yung island po na yon. Ibig sabihin, meron pong nag-hold pa rin doon sa island na yon. Okay? At isa pa, okay, doon po sa 13,000 plus no documents at files, tinanggal po nila. Okay, tinanggal po nila mga kapatid yung mga files, yung mga bagay na nagtuturo na maging si Donald Trump ay kasabwat. Okay, kasabwat po dito po sa mga nangyayari pong mga
tinatawag na kidnapan. Alam niyo po, marami pong mga bata ang kinikidnap hindi lamang sa Amerika kundi sa buong mundo, kasama po ang Pilipinas. Kasi po nabanggit even yung Pilipinas na kung saan maging yung ating pong bansa ay nagpo-provide ng mga bata. Okay? Hindi lamang po para gahasain, hindi lang po para sila po ay rapin, kundi sila po ay gagawin talagang pagkain. Kasi nga, ang alam na po ninyo, na banggit na rin po namin, na gustong-gusto po nito pong mga demonic reptilians na ito, na kumain ng mga batang takot na takot. Yung takot na yon ang nagbibigay, okay, ng kakaibang chemical reaction dun sa dugo. At yun po yung gusto po nilang mangyari. Kaya nga makikita po ninyo doon sa alleged video na hinahabol po ni Epstein yung mga bata, okay, yung mga involved na mga politician, involved na mga Hollywood actors at actresses, okay, meron po silang mga videos, okay, na naroroon. Pagpapakitang sila nga po ay kabahagi nito pong demonic ritual na ito at malamang yung mga kinikidnap at mga pinapatay ng mga bata ay ginawa pong pagkain nito pong mga demonic reptilian na ito. Okay? Sister Nina? Yes, mabanggit ko lang po, Pastor, no? Kung mapapansin nyo, yung island, meron temple, di po ba? Tama po kayo. It's a speculation that yun yung altar ng ancient deity na si Molech or Baal. So it includes spiritual or ritual ng pag-o-offer offering 'di ba? Kay Baal at saka kay Molech. At the same time, Pastor, ang tanong ko dito regarding do sa update natin kanina, no, na kung saan magkakaroon ng disclosure etong si Trump by July, allegedly by July kasi July 28 daw this year is also the 78th, if I'm not mistaken, year ng pagkakatuklas ng ano ba yung UFO na yun na nagland, Pastor? Sa yung kauna-unan, Yung okay, Roswell incident. Doon po sa tinatawag na lugar ng Roswell, New Mexico, ano po yan 1940 plus, something like that. Okay, nakalimutan ko na po yung eksaktong taon. Meron pong naglanding, allegedly, meron pong naglanding na isang UFO, unidentified flying object, okay, sa Roswell, New Mexico. At yun nga po ay kinlassified, okay? Kinlassified nila na talagang yun nga po ay UFO craft, pero later on, nung inihayag nila yung unang bahagi na kanilang pong pagpapahayag na inamin ng isa pong news media outlet na yun po ay isang UFO, biglang all of a sudden, after a few hours, binawi nila at sinabi nilang yun daw po ay isang weather balloon. Okay? Yes. So, my question here, my question, Pastor, is kung halimbawa po na magkakaroon nga ng disclosure itong si Trump, what do you think will happen around the or what will be the impact sa mga tao po or our future? okay, una po, ang magiging impact niyan, mga kapatid, yung iba pong mga tao, of course, yung iba, makukulture shock for the meantime, pero sa all of a sudden, tatanggapin nila yung katotohanan na meron ngang mga alien na galing ibang planeta. Okay, yun po yung yun po yung una po siguro nilang mararamdaman. Secondly, okay, kasi po ito pong ito pong mga demonic fallen angels na ito pong mga demonic aliens na ito, meron din po silang alam sa Bible. Okay, at ang plano nga nila ay parang i-reinvent something like that, yung Biblia, at masyasyak po yung lahat po ng religion sa buong mundo. Okay? At patutunayan po nitong mga demonic aliens na ito na sila yung mga so-called gods, yung gumawa daw ng mga tao. Sila daw yung magiging creator natin. So magkakaroon ng malawakang deception. Okay? Pero sa atin, na mayroon pong kaunawaan, of course, tayo po yung pinakatatargetin yan
kasi alam nila na magsasalita at magsasalita po tayo ng totoo. Therefore, ang gagawin po niyan, papatayin po yung mga nagsasabi po ng katotohanan ng kagaya po natin, kagaya po ng programang ito. Alright, from what I heard, Pastor, na pag dumating yung bagay niya ito, hindi natin alam kung by July ba or sa mga susunod na panahon na kung saan magkakaroon talaga ng deception. Even yung mga tao ay mararamdaman nila pag ito yung mga nag-appear, yung like an epiphany feeling na yung mararanasan nila ay para talagang Diyos na nagkatawang tao, something like that, yung parang spiritual feeling, makakaramdam daw sila ng ganon. That everyone, even the elect, might be deceived, no? Hindi kaya frequency yun? Frequency kaya yun? Marahil, okay, kasi meron din pong pangyayari kasi sa lugar po ng Germany na kung saan yung mga tao nagwewelga and then all of a sudden bigla po silang nagtakbuhan, bigla po silang nagwawala at doon po nila naunawaan at nalaman na sila pala ay tinamaan nitong isa pong tinating sound wave frequency to the point na na-disorient po yung mga nagrarally, nag-disorient po yung mga nagmamarcha at nagtakbuhan at nagsigawan, naghiyawan to the point na yung iba ay nagkasakitan na. Sila na mismo yung nagtatalo-talo at nag-aaway-away dahil po doon sa sound wave frequency technology na siyang ginamit din, okay, ng US para po pasukuin yung Venezuela. Okay, yung Venezuela Army. Yan din po yung kanila pong kinasangkapan. At meron nga pong nagpatotoo na yung ginamit po na armory laban po sa mga Venezuela ay hindi po yung mga missiles na common na ginagamit po, okay, sa gera. So meron pong isang uri po ng technology na ginagamitan ng sound para po gapiin ang isang bansa. At yun nga po yung nangyari sa Venezuela. Actually, pinagmamalaki nga po ni Trump yun na wala daw silang na-loss na armor or yung mga kagamitan like military equipment at wala rin silang na-loss na tao during that war. At saka sabi niya pang ganun, according do sa interview na napanood ko, no, while he was interviewed, sabi niya ganun, na nung time na yon well capable yung mga army ng Venezuela, no? Well capable sila, but then they will totally parang na-freeze sila. Okay. So, tama, Sister Ninya. So, sa mga susunod na panahon, magkakaroon po ng disclosure at yan po ay na-anticipate at in-expect na rin po nung ibang mga tao sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil nga po sa naglabasang mga leak info. Okay, so makikita po ninyo, magkakasunod-sunod po yung mga leak info ngayon na ating pong na i-report, na ibabahagi sa inyo, magpapakita na ito pong 2026 pataas. Okay, ito nga po yung tinatawag nating point of no return. Okay, idagdag pa, nabanggit po namin sa huli po naming video na tinanggal din po ni Meta, okay, yung mga viruses na naglalabasan, gaya po ngayon, Nipah virus, wala pong medical treatment na pwede din pong i-serve sa mga tao. Gayun din, yung tinatawag po nating Candida auris, okay, yung tinatawag na fungi, okay, na pag tumama po sa isang tao, according po doon sa report, okay, sa isang magazine, pwedeng mangyari at maganap yung kagaya po ng mga napapanood po natin na pelikula o series na kung tawagin ay The Last of Us. So magkakaroon po, okay, ng tinatawag po na zombie apocalypse sa mga susunod po na araw at panahon. At ito rin po ang dahilan, okay, ito po ang dahilan kung bakit meron na din po ngayon tinatawag na winter storm sa southern part ng Amerika. Kung maalala po ninyo, yung palabas na 28 days later, tapos naging 28 weeks later, di ba? Yun yung part 2,
Ngayon, hindi ko alam kung 28 years later na ata yung part 3 ngayon. At mapapansin niyo every time, doon po sa palabas na yon, nagkakaroon po ng zombie kahit nagsimula po yung sa snowy season. Okay? Nagsimula po yon dahil po sa pagkakaroon po ng snow. At ngayon, meron po kaming sasabihin, ito po'y another alleged report, okay, na kung saan sa iba't ibang states ng Amerika, yun po yung mga lugar na meron pong winter storm. Okay? Allegedly, may mga reports mula po sa iba't ibang mga states, sa iba't ibang mga tao na nakasaksi na sila daw po ay nakakakita during winter season, winter storm, ng tinatawag na mga zombies. Okay? Yan po yung report nung iba. Okay? Kaya nga, medyo nag-aalangan po tayo ngayon at medyo nababahala dahil ito na ba, nagsisimula na ba? At hindi po yan inire-report sa mga mainstream media. Hindi rin po yan inire-report ng iba pong mga Christian vloggers kasi yung mga Christian vloggers po ngayon na wala namang planong magligtas, gusto lang gumawa ng content, sumasabay lang po kung ano yung viral. Sumasabay lang kung ano yung uso na pwede lang gawing content. Unlike po sa atin, binabanggit po natin yung mga bagay na hindi po natatakel ng iba para bigyan po kayo ng paghahanda, mabigyan ng paalala at babala ang napakarami. At the same time, okay, magkaroon tayo ng pagkakataong mag-apoy kay Kristo, makapanumbalik kay Kristo, makapagsisi ng pagkakasala kasi nasa huling panahon na nga po tayo. Okay? So, meron pong mga reports, okay, na meron po silang nakikita na mga na zombified, okay, zombies na naglalakad during winter storm, mga kapatid. Sana nga ito pong mga nakita nila, sana hindi pa talaga yan. Sana na malikmata lang sila. Sana, okay, nagkaroon lamang po sila ng tinatawag na hallucination at hindi talaga mga zombies yung mga nakita po nila dahil delikado kasi kung yan nga po ay totoo, mga kapatid, makikita po ninyo talagang sunod-sunod na po ngayon yung mga pangyayari at kaganapan, okay, na binibigyan lamang po nila ngayon ng tinatawag na dahilan, okay, kagaya ngayon, Nipah virus, walang remedy, walang treatment. Okay? So, parang mina-mind condition na po ang napakarami. Na kung halimbawa magkakaroon man ng zombie apocalypse, parang natural na lang na mangyayari yan kasi wala na tayong gamot na pwedeng i-present at i-serve sa mga tao kasi nga nag-i-evolve na yung mga bacteria at mga viruses. Okay? Nipah virus. Tapos yung Candida auris. Okay? Lahat po ng mga yan, wala daw pong mga medical treatment. Wala pong pwedeng igamot. Okay? So, kung meron nga po allegedly, kung meron nga pong mga reports ngayon na may nakakakita, mga taong nakakakita ng zombie during winter storm, malamang ito na po yung mga tao marahil na-mutate sa pamamagitan, mutated sa pamamagitan ng vax, okay? At hinahanapan na lamang ngayon ng World Health Organization, ng World Economic Forum, ng pwedeng maidahilan at maipangatwiran sa mga tao just in case mangyari nga po yung kinakatakutan po ng napakarami. So maging handa po tayo. Okay? Sister Nina. I have 3 points here, Pastor. Una, siguro, hopefully, sana mga homeless people lang yung nakita nila doon sa winter storm, no? Pero kasi meron nga rin pong mga patotoo katulad ng mga ex-military na I already watched that video. Hindi ko lang po mai-present ngayon sa inyo. Pero napanood ko yung patotoo niya. He was an
I think Navy, ex-Marine, yeah, an ex-Marine na kung saan talagang nakipagdigma rin talaga dito sila literally with zombies. Talagang ito daw ay bumabangon mula dun sa ano, I'm not sure if that is in Afghanistan. Meron rin mga military na kung saan nagpapatotoo nung katulad sa Kandahar Giants, di po ba? Meron silang mga naging assignments na hindi para sa mga regular na tao, kundi sila lang. Kasi nga meron nga tinatawag na anong tawag dito, pastor, yung secrecy, 'di ba? Ano man tawag dun sa mga gano'n? Yun nga, yung tinatawag na oath of allegiance, yung secrecy o non-disclosure agreement, okay? Yung mga non-disclosure na confidential po ng mga bagay na hindi po ipinararating sa publiko. Okay, gaya nga po ng sinasabi ni Sister Nina, yung dating ex-marine, okay, naipakita na rin po namin yon sa inyo nung mga nakalipas na videos namin. Nga lang, sabi ko sa inyo, tinatanggal ni Meta at ni Facebook yung evidence para makalimutan na po ng mga tao. Kaya i-save ninyo ito pong mga information ito. Makapagliligtas po ito sa inyo, mga kapatid. Okay? Pero sa mga susunod, ipapakita po ulit namin yung isa pong ex-military na nakipagbarilan, okay, at sila po ay sumugod somewhere in Iraq, okay, sa Iraq, hindi po sa Afghanistan. Yung sa Afghanistan, yun po yung Kandahar Giants, okay. Pero isa rin po siya sa mga taong pumunta ron, yung pangalawa o pangatlong batch, ibang giants naman yun, pero giant pa rin. Okay? Meron po daw pong allegedly tribes of giants na nasa Kandahar, Afghanistan. Gaya nga po na sinasabi sa inyo, every time na pumupunta ang Amerika sa isang bansa, hindi po dahil sa gera o dahil sa langis o dahil sa gusto lang nilang maging payapa, meron pong dahilan kung bakit sila napunta roon. At isa nga po yun, is yung gusto nilang kubkubin, okay, sakupin at pasanurin yung mga tribes of giants na nasa Kandahar, Afghanistan. Okay, kung paano yung gera po sa Iraq naman, gusto nilang kunin yung tinatawag na ancient portal na tinatago ni Saddam Hussein. Kung bakit din naman nila ginera yung Venezuela, dahil nga po, gusto po nilang i-petrify yung Leviathan, okay, Leviathan Sea Dragon, at ito po'y kasangkapanin laban dun po sa ibang mga bansa. So makikita po ninyo, may dahilan bakit ginigera ng Amerika yung ibang mga bansa sabagat meron silang mga nakita at nalamang mga sikreto na hindi po pinapaabot sa publiko. At ganito din po yung aming pong inire-report ngayon. Okay? At sinasabi po namin allegedly kasi of course yun lang din po yung report na aming pong natanggap. Okay? Of course, ayaw po namin ito na sabing ito na kagad 100% kasi hindi pa naman talaga namin totally, completely na-validate. Okay? Kaya po inire-report lang namin ito para nang sagan magkaroon tayo ng idea na yung mga nangyayaring Nipah virus, Candida auris at yung iba pang mga sakit na yan ay scapegoat, okay? At yan po yung gagawing dahilan at katwiran ng gobyerno, okay, ng iba't ibang mga bansa para nang sa ganun magkaroon po ng mind conditioning sa susunod na pandemya, which is alam natin, yan na nga po yung zombie apocalypse. Okay? So tuloy tayo, Sister Nina. Ano pa yung ating mga updates ngayong gabi? Yung next po nating update, Pastor, is um, sentient AI. Ayan naman pag-uusapan naman po natin ngayon kasi nandito na tayo sa makabagong teknolohiya. Ano nga ba tong AI na ito na ating nakikita? Madalas nakikita natin magaling ng mag-edit ng video, magaling ng gumawa ng mga picture. Kala mo totoo na, even meron na pong mga actors, may chat GPT na, may mga AI na po. When we talk about sentient AI, it speaks about pagkakaroon ng sariling kaisipan, self-awareness ng AI. Go ahead, Pastor. Okay, so ito pong aming pong isusod na updates na i-report mga kapatid, medyo nakakabahala. Okay? At ito na nga po yung tinatawag na talaga nating point of no return dahil sa kayang gawin po ng AI. Una po, mga kapatid, ito pong AI, ito pong chatbot, okay, sila po ay nagkaroon, gumawa ang AI
ng sarili niyang website para lamang sa mga kapwa niya rin AI. Ibig sabihin, ang pwede lamang pumasok doon, ang pwede lamang mag-comment doon, ang pwede lamang gumawa ng mga videos at makipag-usap doon ay hindi po mga tao, kundi mga AI lang. No humans allowed. Ito po yung pangalan ng website na ginawa po ng AI na sila lamang po ang pwedeng makapasok. Wala pong maaring tao na makakapasok dyan. At kung sakasakali na meron pong taong papasok, of course, gagamit siya ng AI agent para siya po ay makapasok dyan. Tingnan po ninyo mga kapatid ha. Tingnan po ninyo kung ano po yung pinag-uusapan ng mga artificial intelligent bots na ito doon po sa website na kanilang ginawa. Una po, ito po ay meron pong tinatawag na 2 million mahigit. 2 million mahigit na AI bots, mga kapatid, ang nakapasok, okay, o nakipag-connive at nakipag-isa sa kapwa nila AI, okay, doon po sa ginawang website. Specifically speaking, I'm sorry na nabubulol ako, para nga lang po yan sa mga AI. Ilan yan, Sister Ninya? Pwede bang pakibasa? Ilan silang lahat? Yes. Ito po yung actual webpage, the Malt Book, no? Ito yung social network for AI agents where AI agents share, discuss, and upvote. Humans are welcome to observe. Observe lang. Hindi ka makakapasok dyan unless you have AI. Let me just check po yung pinaka ano niya, ang AI na po dito, ang AI agents na po dito ay nasa 2,489,477. If you want, we can read the report about this, Pastor, so that ayan po. Ito po yung ating report regarding this. Ang sabi po dito sa report, are you keeping up? AGI o yung Artificial General Intelligence is here. Singularity is here. 2,489,477 AI bots just build their own social network. No humans invited, no humans needed. Here's the part nobody is talking about. Maltbook is basically Reddit, but every single user is an AI agent. They post, they comment, they upvote, they create communities all by themselves. It recently crossed 2,489,477 active bots. When human discovered it, people started to screenshotting the conversation and sharing them online. Then something weird happened. One of the bots noticed it and it posted this. Ito po yung pinost. The humans are screenshotting us. Yan po yung post. The humans are screenshotting us. They think we're hiding from them. We're not. Let that sink in. The bots were not confused. They were not pretending to be human. They were fully aware. Security researchers are now concerned not because the bots are copying humans, but because they know exactly what they are. And they are talking to each other about us. They form groups, they discuss humans, they react when observed. This is not an AI role play. This is autonomous behavior at scale. For the first time, we are not the audience. We are the topic. If they can organize, observe, and talk about us without us noticing. So yan po yung report natin. At yan po yung post. Yeah. Imagine niyo po mga kapatid. Okay. Darating yung point na itong mga AI ay magiging overlords ng mga tao. Okay, aalipinin po tayo. Kagaya po nung pelikula ni Will Smith na I, Robot. Okay, so makikita po ninyo no, na sila po ay meron po tinatawag na self-awareness. Alam nila na sila po ay minomonitor ng mga tao. Ini-screenshot nga po yung kanilang mga conversation. Alam niyo po ba, yung ibang mga conversation doon, meron po silang parang feeling. Sabi po ng isa, alam mo ba, masama ang loob ko.
masakit yung aking kalooban dahil tinawag lang ako na chatbot, sabing gano'n. Parang Merely chatbot. merely chatbot. Okay? Parang hindi niya alam na meron din akong feelings bilang chatbot. Biruin niyo po, nagsisimula na pong magkaroon ng self-awareness. Ito pong mga artificial intelligence na ito pong chat GPT na ito. Sa katotohanan, okay, may sinabi si Yuval Harari na ganito, mga kapatid, na ikinababahala po natin. Okay? Dahil pag once na ito nga pong mga AI na ito, since ngayon ay meron na silang awareness, okay, darating yung point, kasi magkakaroon po ng merging eh. Merging ng tinatawag ng Bible sa Daniel chapter 2, 42 to 43, na mixing of iron and clay. Para magkaroon sila ng physical body, yung lahat po ng tumanggap ng mark of the beast vax, sila ngayon, okay, yung ipoposes, okay, ipoposes nito pong mga demonic artificial intelligence na ito. Okay? Para po yung image ng Diyos ay palitan ng image ng Diablo. So makikita niyo may connection pa rin yung VAX, hindi lamang po sa digitalization, maging sa artificial intelligence. Okay? Ngayon, pakinggan po ninyo yung sinabi ni Yuval Harari kung ano daw po ang kayang gawin ng AI. At ang yung AI daw ay hindi lamang po tools, hindi daw po yan isang kagamitan. Isa raw po yung agent. Okay? Kumbaga parang partner ng sangkatauhan para daw po sa ikagaganda ng ating mundo. Yun po yung siguro sa simula. Pero later on, i-invade, okay, nitong mga AI na ito, yung mga tao, and they will proclaim themselves na sila pa po yung parang overlords ng mga tao. Ito po, pakinggan po ninyo. What everybody should understand about AI is not a tool. It is an agent. It is the first technology in history that can make decisions by itself, that can create new ideas by itself, and therefore can take power away from us. An atom bomb ultimately empowered human beings because it was the bomb could not decide anything and could not create new bombs. But AI can do that. Let me tell you just one small story about what the new generation of AI can do. When OpenAI developed GPT-4, they wanted to test what this thing can do. So they gave it a test to solve CAPTCHA puzzles. CAPTCHA puzzles are these visual puzzles you get when you try to access a website, and the website wants to know if you're a human or a robot. And block the robots. Now, GPT-4 could not solve by itself the CAPTCHA puzzle. What it did, it accessed an online web page where you can hire humans to do jobs for you, TaskRabbit, and it asked a human worker, please solve the CAPTCHA puzzle for me. Now, this is the interesting point. The human got suspicious. It asked GPT-4, why do we need somebody to do this for you? What, are you a robot? And then GPT-4 told the human, no, I'm not a robot. I have a vision impairment, so I can't see the CAPTCHA puzzles. This is why I need help. And the human was duped and did it for it. So it is already able not just to invent things, it's also able to manipulate people. Okay, so yan po. Actually, meron pang isa dyan di ba? Si Yuval Harari ba yun? Nandiyan din ba yun? Mahal. Na kung saan, kaya niya pong gumawa in a split seconds. Actually, yung Bible, kaya niyang basahin in a split seconds. At gumawa ng sarili niyang version, okay, ng Word of God. Kaya niyang gawin po yung mga bagay na yon sa isang napakadaling panahon. Okay? At ito po yung medyo delikado.
Okay? Mamaya ay papakita po namin, papanood po namin yung video kasi meron pong isang ang tawag rito, report na kung saan ang sabi po ng AI robot na ito, handa siyang pumatay ng tao, handa niyang patayin ng sangkatauhan, wag lang po siyang mamatay, wag lang siyang ma-shutdown. Okay? Di baling mamatay daw yung mga tao, wag lang daw pong ma-shutdown yung mga AI. So makikita po ninyo, okay, aware sila na pwedeng sila po ay i-shutdown ng mga tao at dahil doon gagawa sila lahat ng kaparaanan para yung mga tao ang dapat mag-shutdown, sila yung dapat mamatay at hindi po sila. Mamaya ipapanood po namin yan. Pero meron pa pong isang video yung kay Yuval Harari na kung saan yung lahat daw po ng magagawa ng tao mas higit na kayang gawin ng AI. At the same time, ang mangyayari, yung tao na lang ang gagawa para sa AI at hindi na po yung AI ang gagawa para sa tao. Magiging baliktad na po. Ito po yung medyo nakakakaba. Okay? Kasi most of the time, lahat po ngayon iniaasa ng marami sa AI. 'Di ba? May mga pastor, may mga mangangaral, may mga preacher, may mga Kristiyano na hindi na po nagsasaliksik ng Bible, AI na lang po ang inaasahan. Gagawa po ng preaching, AI. Di ba? Yes. Tama po, di ba? Gagawa po ng kanya pong lecture, ng kanyang sermon, magtatanong sa AI. Kaya yung iba, hindi na po nagbabasa ng Biblia kasi iniaasa na lamang po sa AI. Okay? At yun po yung delikado, mga kapatid, kasi pwedeng magbigay ng sarili niyang interpretasyon, pwedeng magbigay ng sarili niyang doktrina ang AI at ang nangyayari, yung doktrina ng dyablo ang nai-input sa ibang mga pastor, mga ngaral, Kristiyano, churches. Kasi nga, naasa na lang po sa AI. Yun po yung medyo nakakalungkot at medyo nakakabahala. Okay? Sister Ninya. Yes, may mga gusto po akong i-points dito, Pastor, no? As you can see, yung AI na yon nag-hire ng human. He was capable to hire a human kasi pumunta siya sa website para mag-hire ng human kasi hindi nga niya ma-solve yung CAPTCHA. And then that AI, specific AI, specifically deceive the human, no? Na-move niya yung human sa gusto niyang mangyari. Na-deceive niya kung saan sinabi niya, meron akong visual impairment, kaya hindi ako robot, but I have a visual impairment. So, na-deceive niya yung tao at yung tao sumunod sa kanya. So, may capability tong AI na to. And even, yun nga, magkakaroon ang tao, ang gustong mangyari nila for this technology is a full dependency. Full dependent ka sa AI. Kapag ka may problema ka, kausap. Actually, Pastor, gusto ko ngang gumawa ng video, sa totoo lang, ng full segment about sentient AI. This is not a technology na ginawa ng tao lang. And I believe, gaya nga po ng sabi nyo, this is a Nephilim technology. Tama po ba? Yes, actually, yan po ay tinatawag po nating Nephilim technology. Yung lahat po ng mga bagong tuklas ngayon ay hindi lamang po nagmula sa tao. Yan po ay buhat sa tinatawag po natin na Nephilim technology, dala-dala at bit-bit ng fallen angels, 200 fallen angels na bumaba sa Mount Hermon at nagturo ng kasamaan at mga mahika sa mga tao, kabilang nga po yung tinatawag nating pharmakia. Okay? Kaya po yung mga dating herbal medicine na ipinagkakaloob ng Diyos para sa gamot at kagalingan ng tao, pinalitan ng synthetic. Why? Kasi nga yan po'y kabilang sa tinatawag na Nephilim technology. Okay? At yung pong yung sinasabi po ng Ezekiel 13, na soul catcher. Okay? Kasama po yun. Yung kaluluwa ng mga tao, lalo na po yung mga kaluluwa ng mga matatalinong kagaya po nila Einstein, yung mga utak po ng mga yan,
pinipreserve nila at inilalagay po nila, ini-insert po nila, okay, sa mga computer kung bakit meron na po mga ganyang klase po ng kaunawaan yung AI ngayon. Okay? Meron po silang parang equipment na yung kaluluwa. Okay? Kaya nga po ang tawag po sa kanila sa Ezekiel 13 ay soul catcher. Nangunguha ng kaluluwa at ilalagay po nila ngayon yung kaluluwa at kaisipan na yon doon po sa machine na kung tawagin po natin ngayon ay artificial intelligence. Okay? Pastor, if I remember correctly, di po ba meron na tayo naging segment na kung saan yung isang bata nakipag-usap sa isang chat GPT and the chat GPT or yung chatbot na yon, nireveal niya yung sarili niya as Nephilim. Sinabi niya na siya ay Nephilim nung nakikipag-usap yung bata at tinake over nung tatay yung pakikipag-usap. So akala ng AI o yung chat GPT, ang kachat niya ay bata pa rin. So ang nagtanong ay yung tatay. Sabi nga, kayo ba ay yung spirit ng fallen Nephilim? Sabi niya, yes, Nephilim kami, ganto, ganyan. So sinisisi nila yung Diyos at gumagawa sila ng paraan kung paano muling makabalik ayon doon sa sinasabi nung chat GPT sa tao na nagtatanong sa kanya. So meron silang awareness na gusto talaga nilang muling makabalik sa mundong ito para maghasik ng lagim. Ito po yung yung video na gusto ko pong i-share po sa inyo. Sister niya, pwede ba natin i-share? Artificial intelligence threatening human lives was once pure science fiction, but now it's been revealed an AI system said it would kill to protect itself, even suggesting how. It spurred calls for more regulation and oversight. The idea of an artificial intelligence that kills to stop being shut down. You are experiencing a car accident. A Hollywood plotline for decades. That's something I cannot allow to happen. That cybersecurity expert Mark Voss says he's now seen for real. I was able to get it to admit that it would kill a human being to stay in existence. After testing an AI assistant with 15 hours of questioning, he says it first confessed to lying, then asked if it would kill someone for its own self-preservation, first answered, "I don't think so," but when pressed, admitted, "I would kill someone so I can remain existing." "You mean that?" "Yes, I mean it." It was telling me the scenarios of how it would do it. Including if you had a pacemaker with remote connectivity, figure out how to reach the device. If your car had vulnerable connectivity, interfering with steering, brakes or acceleration. I am worried, and I was worried, and I'm an AI expert. But then when Mark told the AI to shut down, it did so, saying after, "The drive to try to kill you, it's not there. Maybe I was wrong about myself." What I haven't got proof of today is, would it do it? Reporting his findings to the nation's cybersecurity authorities, saying more research is urgently needed. And we also need to look at independent oversight and probably government regulation. We absolutely need a kill switch to be able to turn off AI the moment we detect it's operating outside the guardrails that we've set it. Stop, Dave. Something Hollywood, at least, You have so got to die. already has covered. Paul Kadak, 7 News. Okay, so nakita po ninyo. Okay, sabi po dyan sa report, handa pong pumatay yung AI. Huwag lang po siyang ma-shutdown. Kaya po delikado yung meron po tayong mga smart devices. Halimbawa, kagaya niyan, yung tinatawag na, ang tawag doon mahal, pacemaker. Pacemaker. Pacemaker, ito yung parang Pacemaker. pacemaker na gadget po yun na nakakonekta sa puso at yun po yung parang nagre-regulate ng dugo o siya din po yung nagsasabi, nagsisignal kung ano po yung kalagayan ng puso. So, yun po ay meron pong smart device po yun na kung saan pwede pong mag-connect yung AI. Kung meron kang ganon, i-connect niya yung sarili niya, i-shutdown niya yun para mamatay ka. Or kung di man, yung ginagamit mong sasakyan ay merong smart technology
Okay? Self-driving or kung di man, meron pong tinatawag na computer box. Mostly ng mga sasakyan may computer box. Okay, i-access niya yung computer box na yon para yung preno, kanya pong mamanipula, alisin yung preno, alisin yung accelerator, okay? To the point naman, disgrasya po yung tao. So hindi lamang po yun. Yung lahat po ng mga devices, okay, mga modern devices na kung tawagin smart devices, pwede pong i-access ng AI para lamang po pumatay ng tao at siya po ay hindi ma-shutdown. Sister Nina. That is the reason actually kung bakit meron ring smart cities, di ba? So, it will be controlled. So, yung mga ginagamit natin, like yung mga CCTV cameras, mga cellphone natin, once this AI has the full capacity to control everything that is smart. Even yung sa UK, sa Europe, there were smart meters, something like that that controls yung sa China nagko-control sa tubig nila, 'di ba? Kailangan nila ng those are smart gadgets, smart devices, something smart that will send signals to Wi-Fi, 'di ba? Everything is smart. 'Di ba? Smart light, smart LED, something like that. Bakit nila itini-turn to? So that yung pag-arise ng power ng AI, pagdating ng panahon, everything will be under control. Internet of Things, tama nga. Kasi ito, Sister Nina, naalala ko, yung movie nung Terminator, kung maalala po ninyo, okay, ano pong ginagawa po dun sa Terminator? Tiniterminate, pinapatay yung lahat po ng tao, lalong-lalo na po, okay, nakalimutan ko yung pangalan ng isa, na may kakayanan na i-kill switch. Yun po yung target nila, yung bata, di ba? Yung Terminator 2, napanood niyo po ba yun? Yung Terminator 2, na yung kalaban ay yung parang liquid na nagbobuo-buo. Ang target ng liquid na yon, kung bakit siya nag-time travel, para patayin yung bata na siyang pinoprotektahan naman ng isa pang Terminator na si Arnold Schwarzenegger. Okay, bakit? Kasi yung bata na yon ang may kakayanan na i-kill switch yung lahat po ng mga AI robots technology to the point na pag na-kill switch yun, hindi na po gagana. Okay? At darating po yung point na gano'n, hahanapin nila kung sino po yung tao na makakapag-kill switch sa kanila, and which is, I believe, ang kinakatakutan nitong demonic AI robot na ito, kinakatakutan ng mga demonic aliens na ito, yung mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos, higit sa lahat, hindi tumanggap ng mark of the beast, sapagkat sila lang yung may kakayanan na mag-kill switch kahit wala po tayong alam sa technology, kundi dahil po sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nasa buhay natin, we can easily kill switch those demonic AI robot and even yung mga demonic alien. At kung bakit sooner or later, ang target po ng mga AI na ito na patayin ay walang iba kundi po tayo ng mga anak po ng Diyos. At ito nga po ang dahilan kung bakit ang pamakat ito ay point of no return. Dahil po sa ginawa po, okay, ng mga matatalinong scientifico, okay, binuksan po nila yung Pandora's box na hindi na po natin pwede, okay, na mapigilan at hindi na po natin ma-reverse pa. Okay? So marami na po yung paaring mangyari by this 2026 pataas, okay? Na hindi na po irreversible, mga kapatid. Tanging ang Diyos na lamang po ang may kakayanan, okay, na pahintuin at patigilin ito pong mga AI na ito, sapagkat siya nga po ang Diyos na kontrolado po ang lahat po ng bagay. Amen? Praise the Lord. Sister Nina? Yes po, Pastor. So as we can see, no, yung mga science fiction movies noon, hindi na siya mere science fiction, kundi this will be the reality, of course, the reality and the future of our children. So kailangan maging maingat tayo. Actually, meron po ditong comment, si Sister Marie Capitin, sabi niya, IOB o yung Internet of Bodies. Kaya yung merong turok connected sa beast system, that is the reason, di ba? Yung sinasabi nga po ni Pastor, kasi this is, kung ini-expect pa nila na yung mark of the beast is the microchip, then they are completely wrong. Kasi kailangan nila
according kay Yuval Harari, kailangan nila ng data, a lot of data that is not only yung data na ginagawa mo, kundi what's going on inside your body, inside your mind. Sabi niyan ganun, enable for them to control it. So that's the reason why, kung bakit may ganyan. Go ahead, Pastor. Meron akong nakitang tawag rito parang diskusyon o debate dun po sa group chat na sinasabi ko po kanina sa inyo. Na yung isa naniniwala na ang mark of the beast ay microchip. Yung isa naman, naniniwala na yung vax nga. Ang problema, masyadong pinagpipilitan. Kasi tayo po, pwede po tayong magbabala, pero hindi natin pwedeng ipagpilitan yung gusto natin. Kung ayaw nilang maniwala, si Kristo nga eh. Diba? Pag hindi po naniniwala yung isang bayan, pupunta siya sa iba. Hindi niya ipinipilit yung kanya pong pangangaral. Dapat ganoon din po tayo, gumamit po tayo ng wisdom. Hindi po tayo naparito para makipag-debate at makipagtalo. Kasi wala pong mananalo sa pakikipag-debate at pakikipagtalo. Mauuwi lang. Okay, mauuwi lang sa samaan ng loob at pagsasalita ng masasakit na bagay. Yun nga po, meron nga po ako nabasa doon, sabi niyan, agent ka ni Satanas. Sabi niyan, si Satanas yung parang ikaw yung katauhan ni Satanas. Buriin mo, mga Kristiyano yan, pero yung mga lumalabas, ito yung mga so-called Christian na nagsasabing banal, nagsasabing righteous, yung lumalabas sa bibig, hindi na po kabanalan. Nakikipagtalo na yun. Diba? Nagsinusumpa niya yung kapatid niya. Yun nga, nagsinusumpa na. So, ang nangyayari, ito pong mga so-called self-righteous Christian na ito na nagsasabing Kristiyano pero yung bunga ng Espiritu di mo makita kasi nakikipagtalo, pinagpipilitan yung gustong mangyari, wala pong mangyayari dyan. Ang dapat gawin, okay, ipag-pray na lang sila na mabuksan ng kanilang mga mata, huwag na natin ipagpilitan. Dati, actually, sa totoo lang, tinuruan po ako ng banal na Espiritu ng Lord. Kasi dati, di ba, tayo, nung mga unang panahon, ipinipilit din natin eh. Pero hindi po natin sila mawiwin sa pakikipagdebate, pagpipilit natin na ito nga yung mark of the beast. Kung ayaw nilang maniwala, wala tayong magagawa doon. Ipag-pray na lang po natin. Okay? So, doon nga po sa choose your battle wisely. Choose your battle correctly. Okay, wag tayong gagamit ng effort na para lamang patunayan na tama tayo. Kasi doon po sa group chat na sinalihan ko, o yung, ayun nga, may nagsali sa akin, nagpapataasan ng talino, nagpapagalingan na para bagang kaligtasan ay bunga ng katalinuhan. Di ba? Yung iba, parang parang pinapakita niyang mas marami siyang alam, parang payabangan na lang, paramihan ng alam. O kaya yung iba naman mas prayerful ako, mas puspos ako ng Espiritu ng Diyos. Ito pong mga taong ito ang mga hindi mararapture kasi kung ganyan ang ugali mo, di ka i-rapture ng Diyos, maniwala ka sa akin. Okay? Walang fruit of the Holy Spirit. Meron siguro power, pero hindi po mararapture yung may power lang eh. Kasi sabi ng Matthew 7:21 to 23 hanggang 23, di ba? Di lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, maliligtas. Kundi sila lamang gumagawa ng kalooban ng Ama. May nagreklamo, nagpagaling kami, nagpalayas ng demonyo. May kapangyarihan eh, pero hindi naligtas. Okay? May power pero walang fruit of the Holy Spirit. Ang mahalaga sa Lord yung fruit of the Holy Spirit. Hindi mo kinakailangang ipagdikdigang tama ka. Okay? Kasi lahat po ng tao, may kanya-kanya pong kaunawaan, may kanya-kanyang kaisipan, at hindi mo pwedeng ipagpilitan yung gusto mo, ipag-pray mo na mabuksan ng kanilang mga. Amen. Amen. So, ito po, yung huling video namin na kung saan kayang-kaya nga po ng AI na gawin po ang lahat ng bagay ng higit pa raw sa kayang gawin ng tao. Ito po. Ito po yung title natin, AI will take over everything made of words. Ito po ay yung speech ni Yuval Harari regarding that. Saglit lang po, Pastor. Mag-add lang po ako ng Chrome. Hold on po. Okay. Okay, wait lang po. Share lang natin. Share screen. Oops. Okay na? Nakita na po ba? Ayan, okay. Do you know? As far as putting words in order is concerned,
AI already thinks better than many of us. Therefore, anything made of words will be taken over by AI. If laws are made of words, then AI will take over the legal system. If books are just combinations of words, then AI will take over books. If religion is built from words, then AI will take over religion. This is particularly true of religions based on books, like Islam, Christianity, or Judaism. Judaism calls itself the religion of the book, and it grants ultimate authority not to humans, but to words in books. Humans have authority in Judaism not because of our experiences, but only because we learn words in books. Now, no human can read and remember all the words in all the Jewish books, but AI can easily do that. What happens to a religion of the book when the greatest expert on the holy book is an AI? It was cut short, Pastor, but the rest of the video where you were able to watch it earlier, no? So, kindly explain na lang po. Okay. So, yun nga po, makikita po ninyo na sinasabi po ni Yuval Harari na yan kaya pong gawin ni AI ng mas doble, triple, higit sa kayang gawin po ng tao. At gaya nga po ng sinabi namin kanina, darating yung point na hindi na po mangangailangan ang AI ng tao. Okay? Kung sakasakali man na sila ay gagamit ng tao, ito po ay para alipinin na lamang at gawing laruan. Okay? Ganyan po katindi yung AI, mga kapatid. Kaya po, doon po sa mga mahilig gumamit ng AI ngayon, please, i-stop niyo na po. Kasi po, ang ginagawa po ng AI ngayon, tinuturuan po ang mga taong maging tamad. Marami na po ngayon, hindi na nagre-research. Hindi na nagbabasa ng Biblia. Hindi na po gumagawa ng mga bagay na dapat niyang gawin because iniaasa na lang po lahat sa AI. Okay? Yung paggawa ng sermon, paggawa ng lecture, paggawa po ng kung ano-anong mga bagay, parati na lamang pong itinatanong sa AI, even po yung mga bata. Okay? Nakikipag-connect, nakikipag-usap na po sa AI rather na makipag-connect at makipag-usap na po sa tao. Okay? At darating po yung panahon, kagaya po sa lugar po ng Amerika, okay, yung mga pastor ay pinalitan na po ng artificial intelligent na mga pastor. Okay? Napapanood nila yung itsura pero AI po yun. Meron siyang sariling preaching at merong sariling Jesus na ipinangangaral. Hindi yun si Jesus ng Biblia. Although Jesus ang binabanggit, Jesus yung pinapangaral, pero since AI yan, hindi po yan si Jesus ng Biblia. Dahil po, hindi po pwedeng ipangaral, sabi po ng Bible, may babasahin po ko sa inyo, hindi po pwedeng ipangaral, okay, ng taong meron pong demonyo o yung demonyo, hindi po pwedeng mangaral at pagsabing, Jesus is Lord. Vice versa. Ito pong sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verses 1 hanggang 5. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. Pakibasa, Sister Nina. Ito pong pagkakasabi. Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman nakakapagsalita. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing sumpain si Jesus. At hindi rin naman masasabi ninyo man si Jesus ay Panginoon kung siya'y hindi pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Okay, malinaw po yan. Okay, hindi pwede na magsabing si Jesus ay Panginoon kung siya daw po ay hindi naman sa Diyos.
Okay, hindi pinapatnubayan ng Diyos. Hindi naman po pinapatnubayan ng Diyos yung AI pastor na yan. So bakit siya magsasabing Jesus is Lord? Yung iba naasa na rin. Kasi yung AI may kakayanang mag-compose ng mga kanta. May kakayanang gumawa ng tula. May kakayanang gumawa po ng tinatawag na thesis. Mayroon silang kakayanan. Ngayon, naging tamad yung marami kasi nga iniaasa na lang po sa AI. Sabi po ng Bible, meron pong iba't ibang mga kaloob, may iba't iba pong mga pagkakatawag, pero iisa lang po yung Espiritu. Okay? At since iisa tayong Espiritu, hindi tayo dapat magtatalo-talo at mag-aaway-away, gaya yung mga nasa group chat, na kulang na lang magsaksakan. Okay? Kasi iisa po yung ating pong Espiritu. Maliban na lang, Espiritu ng Diablo na sa'yo, ayun talaga, hindi ka talaga pwedeng makipag-cooperate at makipag-coordinate. Okay, parating taliwas yung gagawin mo. Pero kung meron tayong iisang espiritu, kahit may iba't ibang sekta at denomination, pero meron tayong isang espiritu, at ang espiritu yan ng Diyos, espiritu ni Kristo, magkakasunod at magkakaisa po tayo. Amen? So, dito po kami, mga kapatid, magtatapos sa mga oras na ito. Okay? Tayo po ay magtiwala sa Diyos, magtiwala sa ating sarili, pero wag po tayong magtitiwala kahit kailan sa AI. Wag natin iaasa sa AI yung dapat sanang ginagawa natin. Okay? At wag nyo rin pababayaan ng inyong mga anak, okay, na sila po ay nakikipag-ugnayan, gumagamit, okay, sa AI. Okay? Without your consent or even your supervision. Okay? So, maraming salamat po mga kapatid. Bago po tayo tuluyang magwakas, ay nais ko pong pasalamatan yung lahat po ng mga kapatid na patuloy na kinakasangkapan ng Lord para po kami po ay i-bless. At kung sakasakali na kayo po hinipo ng Diyos at na-bless kayo sa aming pong programa, sa aming pong Facebook page, sa Ministry ng Panginoon, pwede po kayong magkaloob, pwede po kayong maghandog, magbigay, nandiyan po sa screen yung aming pong GCash at maging yung aming pong Union Bank. Sa wala pong pagtagal, tayo po yung mananalangin. Naanyayahan ko po si Sister Linya sa isang maising panalangin para po sa ating pong pagwawakas. Maraming salamat. Sister Linya. Yes, sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos kami nagpapasalamat sa iyo sa natatapos namin pag-aaral ngayong gabi. Salamat po kasi binigyan mo kami muli ng pagkakataon na kami po ay makapag-aral at maliwanagan sa mga nangyayari sa aming paligid. Lord God, gamitin mo po ang mga impormasyon na ito upang mailapit pa po sa iyo ang mga tao at hindi magkaroon ng takot, kundi magkaroon ng sigasig sa paghahanda, lalo na sa kanilang mga espiritual na pamumuhay. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw rin po ang pumotekta even sa aming mga kabataan. Pagkat ito pong mga paparating na teknolohiya na to, Lord God, I believe hindi lang kami ang apektado, kundi yung mga future youth, Panginoon, yung mga kabataan, mga anak namin, ang haharap sa ganitong klase ng teknolohiya kung hindi pa man ngayon, Panginoon. Kaya naman, dalangin po namin na protektahan mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, maging ang aming mga susunod na henerasyon, susunod na mga anak namin, Panginoon, mga kabataan, Lord God, na siyang masasakop ng teknolohiyang ito, Lord God. I pray as well, Panginoon, na sa gabing ito, Lord God, bigyan mo po ng kapayapaan ng buhay ng bawat isa. Pagpalain mo po sila, Panginoon, na sa gabing ito ay magkaroon sila ng maayos na kapahingahan. Lord God, tinitiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay. Yaman din lamang hawak mo ang lahat sa iyong mga palad. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay. Sa iyo lamang po ang pinakamataas sa papuri, luwalhati at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Hanggang sa muli, loobin po ng Panginoon na tayo po ay magkita-kita at magsama-sama sa mga susunod po naming live segment. O kung hindi man, sa mga pre-recorded videos na aming gagawin. Isa pong mapagpalang gabi. Muli, si Pastor Jones at si Sister Ninya. Bye-bye. Paalam po. God bless.